Jonas gusto ulit makalaban si Cripply. Isa buhay semifinals 2026. Sinong malaking chance na magharap? At Lipcram may huling hirit kay Apex. Alamin natin ang mga yan. So tara. ...2017 Ahon 8, nagmagharap si Jonas at Cripply. Malakas ang palitan ng dalawa na umantong sa 4-1 ang score. Ngayon magkasubukan tayo ng content. Ikaw ay aking hinahamon. Anong silbi ng flow mo kung kaharap mo ngayon alon? Usapang dagat ngayong ahon. Alam kong pag ikaw ay nag-flow, pwede ako dyang matangay. Pero pag sa tsunami ka sumabay, matatagpo ang kampatay. Pero kahit ganyan ang ilong mo, makakatulong sa'yo yan ng grabe. Pare, subukan mo tumaron ng eroplano kahit wala kang parachute, tatagal ka sa ere. Kasi Cripply, sobrang laki ng ilong mo. Tuwing nagmomotor ka ng walang helmet, bumabagal yung takbo. Ang boto ng hurado, 4-1, magigay para kay Jonas. Jonas kay Cripply. Yun, shoutout nga pala. Ngayon 2026, kung mapapansin nyo, mas kompletong battle MC na ang dalawa. At parehong crowd favorite. Unbeatable din ang estilo nilang dala-dala. Kaya kung maghaharap silang muli, siguradong magandang laban lalo ito kumpara sa una nilang naging laban. Ito nga nakikita ni Jonas, kaya gusto niyang makalabang muli si Cripply. Si Cripply, pag naririnig ko yung pangalan ni Cripply, yung totoo, medyo may bumabalik sa akin na parang hindi pa talaga tapos. Na tangina, hindi ko to tinalo ng yung talagang hindi na gumalaw. Hindi, tangina, yung laban talaga namin ni Cripply ay hindi ko masasabing kabaong na sinarado eh. Parang naiwanan kong bukas. Para siyang ganun eh. Tsaka si Cripply, isa sa mga kasabayan ko na hindi naiwan. Kasi yan, maano ko naman na may mga naiwan talaga eh. Ngayon, tangina, halos parehas kaming yun yung napansin ko kaya ewan ko kung nabasa mo na sir, may pinost siya na convo namin yun eh. Sinabi ko rin na, pre, pakiramdam ko malapit na ako eh, na tumigil sa sa battle. Kasi hindi ko naman sure, pero nararamdaman ko na pakiramdam ko may akong tumigil na ako. Hindi naman totaling tumigil, siguro magpahinga ng 2 or 3 years, mga ganun. Kasi may balak akong pukusan eh. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng tumigil na hindi tayo nagbabangga. Ikaw yon yung titigil na. Ikaw yung magpo-pause muna. Pero gusto mo sana makapaglaban kayo. Magbangga. Sa kabilang balita naman, papalapit na nga ng papalapit ang unang round ng Isa Buhay. Wala pa nga official poster, pero sa April nga daw ito. Nagbigay na nga ng prediction dito CJ Power at Cripply at ang posibleng magharap sa semifinals. Actually si Sak Maestro yung yung manok ko ngayong Isa Buhay. Sa lahat ng naka-line up dito. Ina-anticipate ko na finals is Shea versus Sak Maestro. Panginang yan. Ako man, kung susumahin talaga, isa sa, alam mo yun, yung paborito ko dito, putangin na. Si Sensei talaga sa kaso putangin na, kasi yun, tinapat kipo siya. Parang, tanginang yan. Alam mo yun, parang, basta nalulupitan ako sa mga shit niya ni Sensei. Isa din si Slack One, syempre. Pero, yun, kung ikaw manok mo si Shea Sak, ang masasabi ko ay, nice. Ano pa ba? 41 minutes. Ikaw, sinong ina-anticipate mo na na finals dito sa Isa Buhay 2026? Finals kung sakali. Sobrang taas talaga ng porsyentong Shea eh. No? Alam mo yun, parang 80% kay Shea lahat. It's either siguro, dito sa kabila man, baka Shea, pwede ding sigurong konting chance ang kikislakwan kasi kilala ko din naman yan magsulat hayop na yan. Tapos rap yan. Dito sa kabila. Dito naman sa kabila, eto man si Poison. Nakikita ko Poison or Sak. Depende. Poison mo yung Sak semis no kung sakali. Putang ina mo, gagi. Ang inang ganda nun. Ibang klaseng yun. Ibang klaseng semis. Satisfaction yung para sa battle rap fan. Alam mo yun, bilang fan ng battle rap, putang gusto mapanood yun. Gusto mapanood yun. At sa huling balita, kamakailan nga lang,
Umingi ang pangalan ni Apex dahil sa kanta niyang Tuldok, kung saan nilalaman ng kanta kung paano siya nagsimula sa flip top, ano yung sinakripisyo niya para sa liga. Sinita niya yung mga nagaganap na pustahan, kung paano siya pinaalis sa flip top anniversary, at ang kanyang pamamaalam kay Enigma. Maraming mga fans at battle MCs ang nalungkot sa kantang Tuldok ni Apex, pero ayon kay Lipcram, parang unfair lang daw. Kung concerned daw talaga si Apex sa flip top at tingin niya binababoy ang liga pag may nagpupustahan, dapat nung laban niya palang daw kay Bagsik, sinita niya na ito. Dahil sa laban niya palang daw dito ay meron na. Lumaban pa siya kay Mastapit, pero di pa din siya nag-react dito. Pero nung natalo siya kay Goryong Talas, bakit biglang naging big deal? Ito ang eksaktong sinabi ni Lipcram nang mag-guest siya sa podcast ni Dogbrak TV. Battle niya pa lang kay Bagsik, kay Mastafit, ginagawa na yung pustahan na yun. Bakit naging big deal lang nung natalo siya? Ayun lang sinabi ko. Nung natalo siya kay Goryo, dun lang siya naging big deal yung pustahan. Pero yung mga time na nananalo siya, kasi kung concern ka talaga na kung ayaw, kung tingin mo, pakiramdam mo, binababo yung sining sa pustahan, una pa lang dapat, pangalawang battle mo kay Pito, may ganong linya ka na. Nasabi mo na dapat yun. Kung totoong ayaw mo, ginaganon yung sining. Kaso, syempre, pangit na maglalabas ka na sa loobin mo sa ganon, na mayroong rason na natalo ka. Okay. Diba? Parang, yung dalawang panalo ka, okay lang. Nung natalo ka, biglang, ayun naman yung nakikita ko. POV mo yun ngayon? Oo. Na, totoo naman eh. Kung ayaw mo lang yung sining natin parang ginagago. Una pa lang nakikita mo na yun, nag-exist na yung pustahan eh. Tsaka maliliit na pustahan. Tsaka pag namusta ka kasi hindi ka pwede mag-judge. So yung mga nang pumupusta, wala sa judging? Wala naman. May time na may lumulusot. Pero, hindi naman para isugal mo yung tournament dahil lang nakapusta ka ng 300. May ganun eh. Kasi, obvious yun, may video yun eh. Diba? Sa flip top pa yun. Diba? Madali mo mahalata na bias yun. Diba? Na may money game involved. Just because binoto mo against or pro dahil lang may pusta ka. Meron na, nakapusta siya sa ganito. Pero pinatalo niya yung pusta niya. Kasi kita sa video eh. Tsaka may integrity pa rin doon. Okay, sa judging, di ba? Oo, ganun pa rin. Magre-reflect yun sa MC na boboto. Kung pinili niya yung pusta niya sa obvious na talo. Tsaka sa kahit anong battle rap, pag nagbasa ka ng comment, dalawang comment eh. Yung gina-judge yung battle, tsaka yung gina-judge yung judges. So, hindi ka rin pwedeng paaso-aso dahil lang meron kang 300 o 500 pesos. Kailangan mo Medyo gets magpaliwanag kita. dun. So kayo ba mga quiz, ano masabi nyo sa mga paeg na ito ni Lipcram? At sino ang tingin yung malaking tsansa na magharap sa semifinals ngayong isang buhay? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba nang mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.